Nagising si Amelie na nakahiga siya sa maputing kama. Paglibot niya sa kanyang paningin ay familiar sa kanya ang silid na kanyang kinalalagyan. Nasa clinic siya ng kanilang school. Ang huling maalala ni Amelie ay umakyat siya sa stage upang tanggapin ang kanyang award. Pagkatapos nun ay blanko na ang lahat. Narinig niya ang kanyang ina na may kausap sa labas, doktor ata ito ng kanilang school. Nang makita siya ng kanyang ina na nagising na, ay pumasok na ito kasama ang doktor. Hindi maipinta ang mukha ng kanyang ina. Tinanong ni Amelie sa kanyang ina kung anong nangyari sa kanya. Ang sagot ng doktor ay huwag siyang mag-alala dahil normal lamang sa kanya ang nangyari. 2 months na pala siyang buntis. Parang binagsaka ng langit at lupa si Amelie. Magka-college pa lamang siya at hindi dapat siya mabuntis dahil mapapatay siya ng kanyang ama. Kinomfort siya ng kanyang ina at iniwan na sila ng doktor. Ang plano ng kanyang ina ay itago na muna siya hanggang makapanganak. Pagkapanganak niya ay ibibigay nila ang bata sa ampunan para hindi malaman ng kanyang ama. Binibigay ng kanyang ama ang luho ni Amelie pero iba ito magalit kapag may nagawang kapalpakan si Amelie. Gusto nito ay laging perfect si Amelie at kapag nalaman nito na buntis siya ay baka itakwil siya at hindi pamanahan. At dahil sa takot nilang dalawang mag-ina sa kanyang ama ay tinuloy nila ang kanilang napagplanuhan. Idinahilan nilang magbabakasyon lamang sa ibang bansa si Amelie bago magpatuloy ng college. Hindi naman na tumutol ang kanyang ama dahil busy din ito sa kanilang business. Dumating ang kabuuan ni Amelie at nanganak na ito. Doon lamang siya pinaanak sa kanyang pinagtataguan at nagdala lang sila ng doktor. Paglabas ng kanyang anak ay babae ito. Agad na ibinigay sa kanya ng nurse ang kanyang anak. Nagulat siya sa itsura nito na muntik na niya itong maitapon kung hindi lamang naisalo ng nurse. Naalala ni Amelie ang namatay na si Carla sa kanyang anak. Parehong-pareho ang balat na nasa mukha ni Carla at sa kanyang anak. Pinalabas na niya ang nurse at pinadala ang bata. Sa labas ng silid kung saan nanganak si Amelie ay nag-usap ang nurse at mami ni Amelie. Binigyan niya ng malaking halaga ang nurse at siya na daw ang bahala sa bata kung kanino niya ipaampon. Umalis na ang nurse at agad na naghanap ng mapagbigyan sa bata. Hindi naman niya pwedeng alagaan ito dahil malilintikan siya sa kanyang ina. May naalala ang nurse na si Carmela na may suki siya sa palengke na si Aling Flora. Nagtitinda ito ng mga isda. Ibinigay niya kay Aling Flora ang bata kasama ang perang binigay sa kanya. Kinuha ni Flora ang bata hindi dahil sa malaking halaga ng pera, kundi sa balat nito sa muka. Naalala niya dito ang yumao niyang anak na si Carla. Inalagaan ni Aling Flora ang bata at pinampuhunan niya sa kanyang tindahan ang kalahating perang binigay sa kanya. Pinangalanan niya ang bata na si Carla. May napansin siya sa batang si Carla na tuwing dinadala niya ito sa tindahan nila ay madami silang benta. Ang tindahan ni Aling Flora sa isang palengke ay naging isang fishing company makalipas ang 25 na taon. Sa taong ding iyon ay namatay si Aling Flora. 25 years old na din si Carla noon. Masakit para kay Carla ang sinapit ng kanyang ina, dadalawa na lamang sila. Kaya mag-isa na lang si Carla ngayong wala na si Aling Flora. Pinilit ni Carla na magpakatatag dahil wala siyang choice. Sa kabilang banda ay namatay na din ang mga magulang ni Amelie 20 years mula nang ipamigay niya ang kanyang anak. Simula nung nakita ni Amelie ang mukha ng kanyang anak ay hindi na mawala sa kanyang isip ang namatay na si Carla. Inuusig na siya ng kanyang konsensya at nabaliw. Hindi na siya nakapagpatuloy sa pag-aaral. Umatras ang iba nilang investors dahil sa nabalitaan nilang ginawa ni Amelie kay Carla. Kaya unti-unting nalugi ang kanilang business. Nasa mental hospital si Amelie sa loob ng 20 years. Fully recovered siya after 20 years. Nabubuhay pa ang kanyang mga magulang noon, pero mga ilang buwan lamang niya itong nakasama at binawian din ng buhay dahil matanda na ang mga ito.
Walang naiwan kahit 5 duling ang mga magulang ni Amelie para sa kanya. At dahil sa nangyari sa kanyang buhay, dinibdib niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang at iniisip niya na wala na siyang kahit 5 duling na pera. Nang dahil doon ay bumalik ang kanyang sakit. Nagpalaboy-laboy sa lansangan, makakain o hindi, umuulan umaraw. Isang umaga na nagdadrive si Carla ng kanyang kotse. Nagmamadali siya dahil mayroon siyang hinabol na kliyente. Sa di inaasahan ay mayroong isang babaeng biglang tumawid at aksidenteng nasagasaan niya ito. Dinala ni Carla sa hospital ang Ali at habang papuntang hospital, napatitig sa kanya ang Ali at umiiyak. Nagtaka si Carla at mukhang kilala siya ng Ali. Namukhaan siya ng babae sa pamamagitan ng kanyang balat sa mukha. Ang babaeng nasagasaan niya ay si Amelie, ang kanyang ina. Humihingi ng tawad ito sa kanya bago nabawian ng buhay, bago pa man sila makarating ng hospital.